saludo ko kay Bossing Vic Soto. Napaka-positibo ng pananaw niya sa mundo, no? Yes. Diba, ang lola ni Pauline Luna ay nagtatrabaho sa Maynila. Ito palang manager na si Dr. Ray de la Cruz ay kliyente niya. Tinatanong daw niya si Dr. Ray de la Cruz, Dr. Ray, ang dami-dami niya namang ginagawang mga kwento, kawawa na may mga alaga niyo. No. Ay sasabihin daw nung manager, ay nako mother, magaling ako magkwento at magaling din akong lumusot. Binigyan ni Kuya Will ng 1,000,000 piso. Si Rupay panimula. Kasi pakikinabangan mo sa kampanya. Ay, Yung image lang ni Willie dito ang talagang lumulutang na kaya naman ganyan yan eh. Kasi ganun nga siya. Ayun. Kasi ugali niya na yun. At nanunumbat siya, sa totoo lang. Kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming mga kachika? Siyempre, eto na naman po kaming tatlo. Ang pangtanggal nyo sa stress, sa inyong lungkot at sa umay ng buhay. Tama, Raul Chika? Tama! Pangkiliti ng ngalangala ang Ayun. aming hatid sa inyo. Naku, ngalangala ba ang sinabi mo? Naku. Ano kaya ang sasabihin nito? Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Siyempre, hindi lang kasiyahan ang ibibigay namin sa inyo, kundi bibigyan din namin kayo ng mga Kalungkutan. mainit ng mga balita at mga showbiz intriga. Yan ang ibibigay namin tatlo sa inyo. Ay, sobra yun. Pakiulit mo nga kung paano yon. Go! Hindi lang kasiyahan ang ibibigay namin sa inyo, kundi mga mainit na mga intriga at mga show kontrobersiya sa loob. Anong shokot? Anong syokot? Syokot. Ala, Syokot na opinion. naiinis na si Direkto. Tama na raw yung take 3. Siyempre, higang... Dalawang taon na yung umong yan. Oo, hindi gumagaling. Open pa yan eh. Parang pandemya yan eh. May bagong pandemya na naman yun. Charis Bebenko, Charis Tintin ko. go! Siyempre, hindi lang kasiyahan na ibibigay namin sa inyo, kundi mga kontrobersiya sa loob ng show Nadia. At maiinit na mga opinyon. Ayan. Ah. Hindi po niya sinasadya yun. Talagang ganun po ang kanyang mga opening lines. Sa totoo lang. Kasi di naman tayo masaya. Oo, at saka yun ang gusto ninyo. Yung tipong nalulungkot kayo dahil nakatingin kayo sa snow, napakakapal, naaalala nyo ang pamilya nyo. Pero dahil kay Wendell, humahalakha kayo. At syempre po, ang lahat ng yan ay ibibigay namin sa inyo sa inyong programa at ating programa, of course. Ito po ang Showbiz Now Na! Pagka nagre-rehearse ka ng mga lines mo, tama naman yung sinasabi ng isip mo, di ba? Oo. Pero pag binibitiwan mo, Oh, ba't ganun? sabi ng may mind ko, ayan nga ni Pona. Oh. Oh, sabi ng utak ko, tama yun. Pero bakit pagka sinabi mo na, bakit parang mali mo? Okay lang yan. Walang problema yan. Eto, seryoso itong una natin. Of course naman, di ba? Hindi talaga magpapahinga yung mga ganitong kwento hanggat hindi rin natatapos ang pagsasalita ng kabilang kampo. Pero alam mo, saludo ko kay Bossing Vic Soto. Napaka-positibo ng pananaw niya sa mundo, no? Yes. Napaka-ano niya. At saka talagang makikita mo sa kanya, yung personal, hinubog siya ng panahon sa kanyang profesyon. Diba? Oo. At saka maganda yung sinabi niya na humility is the best policy, Oo, di ba? diba? Ano ba yung humility is the best policy? Oh, ano ba yon? Humidity, di ba parang humid? Hangin. Oo, di ba? Klima. Klima, di ba? Humility. Learn to be humble. Oo. Yung kailangan na sabi niya, wala kang inaapakan na tao. Ayan. Sabi niya malinis ang Malinis. konsensya ko. Oo. Inilalaban ko lang yung para sa akin ay tama. Tama. Yun naman ang sinabi niya, di ba? At saka napaka-positive talaga kaya naman hindi naman niya sinasagot yung mga tanong na alam niyang direktang makakapanakit nung kanyang idinimanda. Ay, wala. Totoo. Di ba, no? Hanggat maaari nga, ayaw niya sana mapunta doon yung mga, pero syempre, ang mga nagtatanong, gustong malaman, pero siya, Yes. ang ganda ng mga pagkakasagot niya, walang babanggitin, bahala kayo kung kanino yung patukuli ang yan. Oo. Diba? Nakakatuwa. At meron po kaming
kwento na nalaman. Dahil siyempre, ilang dekada na nakararaan nito, 4 na mahigit na. Ay, oo. Diba, ang lola ni Pauline Luna ay nagtatrabaho sa Maynila. Meron siyang mga tinutulungan ng mga tindera sa mga palengke. Diba? Tapos, ito palang controversial na pumanaw na sa malangit nawa na manager na si Dr. Ray de la Cruz ay kliyente niya. Meron daw kapitbahay sila si Aling Conching na sumasama daw si Dr. Ray de la Cruz nangungutang sa lola ni Pauline. At ang liit ng mundo, no? Alam mo, pumanaw na rin kasi kaya hindi na siya makakapagsabi. Pero ang kwento, tinatanong daw niya si Dr. Ray de la Cruz, Dr. Ray, ang dami-dami niya namang ginagawang mga kwento. Kawawa na may mga alaga niyo. Ay sasabihin daw nung manager, ay nako mother, magaling ako magkwento at magaling din akong lumusot. Ayun. Gawa-gawa man, kaya kong lusutan yan. Alam mo, hindi akalain ng pamilya ni Pauline Luna na pagkatapos pala na may na 4 na dekada, ang tatamaan yung kanyang apo. Dahil asawa ni Vic Soto, di ba? Nakakalungkot yung mga ganon, di ba? So parang lumalabas dito talaga, gawa-gawa lamang ang lahat. At saka dito na ulit papasok yung kwento nga ni Coca Nicolas na gawa-gawa lang para sumikat kami Sinabi ni Coca yun, diba? Sinabi niya na, alam mo naman, yung manager natin, para lang makilala tayo at sumikat, gagawin ang lahat-lahat. Pero hindi totoo yun. Alin? Sabi pa raw sa yun? Hindi totoo yun. Kaya, hindi ko talaga alam kung saan hinalaw ni Daryl Yap yung kanyang kwento tungkol kay Pepsi Paloma. Sabi ko nga, lahat ba ng kwento na nakarating sa kanya galing sa Olongapo dahil magkababayan sila, totoo na ba yon? Tapos may sinabi pa si Coca, di ba, na minsan umuwi sila sa bahay ni na Pepsi sa Olongapo. Bumili pa raw sila ng manok. Di ba? Fried chicken. Hindi raw sila pinatuloy. Hindi raw sila pinatuloy nung nanay. Tapos, ang ginawa daw ni Pepsi, pumunta daw doon sa isang parang may inuupahan siyang kwarto na kapag umuwi siya at hindi siya tinatanggap sa bahay nila, doon siya natutulog at nagpapahinga. Ibig sabihin, may problema ang pamilya. Malalim ang problema ng pamilya. Tapos ngayon, sasabihin, ang dahilan kung bakit inunahan ni Pepsi Paloma ang kapalaran ay dahil sa Tito Vic and Joey. Puro kalokohan, di ba? Kaya doon si Direk Daryl Yap, doon siya nag-pick up na lang etong kwento na mga hindi natapos kasing kwento na wala nagpatotoo, wala lahat, na nawala ang paso. Kaya doon lang siya pumick up actually na magkaroon ng kontrobersyal ang pelikula niya. Yun lang. Ganun lang. Ganun lang. Ganun Kasi, lang. yung, di ba, simula noon hanggang ngayon, puro haka-haka lang yung mga naririnig ng mga tao. Di ba, Totoo wala yan. silang basihan. Alam mo, kwento nga ng mami ni Pauline mismo, si Mami Chat, na hindi pinagbabago ng panahon. Ay, napakabait niya. Napaka ano niya sa mga reporters. Napaka-chika. Pagka daw nagpupunta siya sa bahay ni na Vic at saka ni Poleng, dun nyo mararamdaman yung ang saya-saya ng kanilang pamilya. Dun mo makikita na si Vic talaga ay hindi palasalita. Di ba? Sabi daw ni Poleng sa kanya, Mami, kaya siguro niloob ng Diyos na siya ang pakasalan ko kasi marunong siyang makinig, hindi siya magagalitin, ang ganda-ganda niyang makitungo kahit kanino. Makikita mo talaga na yung ugali talaga ni Vic Soto na pinipilit na wasakin ng sino-sino dyan, ganun kaganda. Di ba naman? At ito na yung maganda ang taong na ang nagsasabi ng tunay na ugali. Kung paano na nakilala si Bossing Vic, no? Ito yun, napakaganda. Walang ano ika nga, you can never put a good man down. At yan ang panlaban. Kita mo naman, sa halip na umiwas sa kanya ang mga produkto, kinuha pa ng Santi Barley. Ay, oo. Nagpapagandoroso pa siya ngayon. Paano hindi naman lalakas lalo ang loob mo? Eto Totoo. na, Oo. Siyempre, alam mo naman sa paggagawa ka ng isang commercial, background kagad Ayun. yan. Imahe. Kagad. Pero ito, tignan mo, so ang ibig talaga Siyempre, hindi naniniwala yung CEO, si Tito Joey Oo. Marcelo, na totoo yung mga kwento. Kaya kinuha agad si Bossing Vic. Correct. Swerte ang pumalit dun sa stress na ibinigay sa kanya niyang trailer na yan. Diba? Walang naniniwala. At kung meron man nakakampi si Daryl Yap dito, mayorya pa rin yung na kay Bossing Vic Soto. Tsaka pinipilit, pinadala daw nila, nagpadala daw sila ng kopya ng script. Oo, ng script. Ay dating Senate President Tito Soto at kay Vic Soto, nagkaligaw-ligaw na sila. Kay Boss Vic Del Rosario pala sila nagpadala. Yun na. Hindi doon sa magkapatid. Sabi talaga ni Tito Sen, di ba? Ako at si Vic, wala kaming tinanggap, wala kaming nabasa. Yun. Yun lang yun. Yun Ganun na lang yun. ang Ligaw. ha?
At saka ito nga, di ba, may isang attorney na naman nagpatotoo. Nagkaroon Nakatakot ako doon, ah. Di ba, nagpatotoo siya, di ba, may screenshot pa siya. Na ano? Na di ba, na hindi totoo ang mga sinasabi nila. Tapos, inano niya pa nga doon si Attorney Porton. Binanggit niya pa yung pangalan niya. Di ba yung sinabi ni Attorney Alcis, di ba? O, ni-screenshot niya pa yung ano. At saka, alam mo, pati yung ating abogado, si Attorney Ferdito Pasio, ay lantaran niyang sinabi na hindi tama ang paggawa ng ganitong klase ng pelikula. Pinabababa ninyo ang kalidad. Dapat dito pinaaangat natin. Pero napakatagal ng patay ng tao. Respeto na lang. Dapat hindi nyo ginagawa yan. Tama. Kaya alam mo, ang swerte-swerte talaga ni Bossing Vic. Ang lapit ng kanyang pangalan at pagkatao sa puso ng tao. Puso ng Diba? masa, Oo. diba? Kuhang-kuha niya talaga. At isang araw, tatawanan na lang niya ang lahat ng ito. Tama. Maaaring sa ngayon, talagang ang emosyon niya ay lumulutang talaga ng pagkataas-taas dahil dama yung mga anak Oo. At saka si Pauline nakakatanggap ng mga mali-maling pag-akusa. Oo. Isipin mo si Tali, ilang taon, Oo, kung ano- binubuli. Oo. Tapos ngayon sasabihin, hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Pinangalanan niyo yung tao sa isang teaser o trailer na pinalalabas niyo na siya yun. Kahit pa hindi buo pa yung pelikula. At walang plano ang kampo ni Bossing Vic Soto na dalirutin kung paano mo ginawa yung pelikulang yan. Ang focus lang nila, ang talagang nanakit lang sa kanya, yung trailer. Yun lang. Yun lang ang kanilang pakikialaman yes, talaga. correct. Yun ang tututukan naman talaga. Sabi diba? nga doon na may nag-comment nga doon, sabi niya, bakit hindi in-interview nito ni Direk Daryl Yap sila Coca Nicolas, Sergio Emmanuel, Mayra Manibo, kasi ito ang magpatotoo na kung ano ang nangyari. Kasi mga kasabayan ni Pepsi Paloma ito. Alam mo, dinala pa kami ni Direk Boots Plata sa Sual, Pangasinan, Naked Island. Yung Naked Island Nakita ko nila. silang Oo, lahat doon. oo nga. Maayos ang kanilang mga samahan. At si Coca at saka si Pepsi magkasama sa isang bahay. Di ba? Ano talaga sila, ganun ka-close. Kaya alam niya kung ano yung nangyari. At saka di ba naniniwala ako na ang isang pelikula mabubuo yan ng mga may kaibigan Paano pagkakakilala, i-establish mo yung tao. Dapat Di ba ganon? Dapat Kaya ganon. dapat kasama sila sa pelikula. Mga kaibigan. Mga resource persons. Yes, di ba? kung paano nabubuhay at paano makitungo sa kaibigan si Pepsi, sa mga katrabaho Eh niya. ito, gaya nito, paano mo ibebenta ang isang klase ng pelikulang gaya nito? Dapat yan, may nagsasabi na, opo, totoo po yan. Nung panahon na yon, ganito ang nangyari, ganito po ang kaso. Tama, Ngayon, may oo. makukuha ba silang ganon? Walang makakapagpatotoo na may naganap na ganyan. Nauna na kasi yung nega Oo, kaya, ay nako, sana lang, di ba? Total, may gag order na. Wala na rin. Magkabilang kampo. Ang gag order ng judge ay para sa dalawang kampo na hindi po pwedeng magsalita ang bawat kampo tungkol sa kabuuan ng pelikula na hindi pa ipinalalabas. Okay. Yun yung gag, Gag order. order. Sila lang. At sabi ko nga, wala namang plano ang kampo ni Bossing Vic Soto na Pigilan. idetalye at tilad-tila rin Oo, kung wala. paano binuoy kwento dahil ang kanila lang talaga yung teaser. Okay. Yun lang yun. Ayan. Okay, kantahan mo nga sila. Si Ay, Bossing Vic. Ano ba maganda kay Bossing Vic na kanta sa pagiging positibo niya? Ikaw lang ang aking mahal. Kanta ng VST. Pasok yan. Pag-ibig Ikaw lang ang aking mahal. Then VST and Company ito. Itanong mo sa akin kung sinong aking mahal. Itanong mo sa akin, sagot ko hindi magtatagal. Ganun ba yun? Di ba may gaya? Ikaw lang ang aking mahal, Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Dito sa kantang ito, lutang na lutang yung boses ni Bossing Vic. Ayaw. Makanya yung boses. Kanya yun, oh. Go. Ikaw lang ang aking mahal. Falsetto. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig niya. Naging ibo. Aking tunay nararamdaman. Di ba may falsetto din naman talaga doon? Oo, meron. Bossing, ikaw ang aking mahal. Ayan, ako, ewan ko na. O, translate to English daw.
Kaya mo? VSTN Company, walang kamatayang Oo. piyesa, awitin, di ba? Gusto ko, ikaw ang magmaneobra nitong kwento na to. Naku, eto na. Maraming natuwa. Dahil si Rupa May ay naging bisita ni Kuya Will. Dumating si Rupa May sa set ng Will to Win. studio. Sa studio na nagpapasalamat. Actually, nagpapasalamat siya sa ginawang kabutihan sa kanya ni Kuya Will dahil nakita sila sa isang restaurant noong isang araw. Ayun. Na binigyan ni Kuya Will ng 1,000,000 piso. Si Rupa May panimula. Yun ang sinabi niya. Sabi, pwede ko ba sabihin, Kuya Will? Sabi niya, ikaw, bahala ka. Sabi naman ni Kuya Will sa ere. Sabi niya, sige, binigyan po ako ni Kuya Will na isa para panimula. Sabi niya, kaya po ako napadaan dito. Yun na. Pero, napakaganda na nun. Ang ganda-ganda na. Kung panonoorin mo yun, nakakatuwa. Ang Ay, saya. syempre naman. Yung binigyan mo, Oo. tinulungan mo si Rupa May. At saka anumang pagtulong sa anumang paraan ay nakakatuwa. Oo. Oo. Pero ito na ngayon. May pangit na epekto sa mga na malalapit sa sa kanila. Kaya sinasabi bakit? malayo raw ang tingin ni Willie. At doon pumapasok na yun, Oo. malayo ang tingin. Kasi nung taas ang kilay ng iba, na parang, bakit siya binigyan ng 1 million? Alam namin nangangailangan si Rupa May, pero bakit si Rupa May na hindi niya naman nakakasama? Kami itong kasama niya sa trabaho. At At nagpapakahirap. nagpapakahirap. Parang wala kaming natanggap na ganyan. Kung meron man, pahirapan pa daw. Ano yung sabi nung mga anak yata yung asawa? Ayan, mga no? ganyan. Parang humihiram. Oo. Bumabali siguro ng pera sa produksyon ni Willie. Ang sabi raw kayo, kinalaman ko sa pagbubuntis ng asawa nyo. Ganon. Ako ba ang umano dyan? Ay. Parang ganon. Kaya yung ganito, gaano man kaganda yung postura ng pagtulong niya kay Rufa May, na dapat lang naman tulungan si Rufa May dahil magpipiansa siya ng 1.7 di ba? Tama. Yun, may masasabi yung mga tao na malapit sa kanya. Ayun na. Ito yung mga tao na nagtatrabaho, ito yung mga tao na sa maraming pagkakataon talaga ay nanatili sa tabi niya. Sa maraming pagkakataon, lahat ng kailangan niya ibinigay ng mga taong ito pati serbisyo. Yun. Kaya doon siya nabubutasan, Oo. Sayang, maganda na sana yung gesture. Yung gesture, kaya lang merong mga nagre-react na parang, bakit gano'n? At saka yung bashing kay Willie, di ba nakalagay? Kasi pakikinabangan mo sa kampanya. May mga Ayun. ganyan. Oo. May mga ganyan naglalabas sa mga komento na napunta na doon. Napunta na doon yung usapan, yung simpleng pagtulong lang na sana. Yun lang yun. Lumawak ng lumawak kasi sa mga tao naka-experience na bakit? Binigo. Oo. Yung mga nabigo niya na dating nangihingi ng tulong sa kanya na hindi niya napagbigyan, ito na yun. Na kung tumulong man siya, maraming salita. Correct. Parang sapilitan. Nakakalungkot. Parang Baka siguro ganon. yung pagkita nila doon sa isang restaurant na yun, baka siguro, siyempre narinig ng mga kasamaan ni Kuya Will, di ba? Eh, alam mo naman si Kuya Will, pagka magsalita, talagang dire-diretso Sige, yun. bibigyan kita ng 1 Oo. milyon. Ganon. Oo. Oo. Siyempre, sagot ka agad doon ng mga sana all. No, di ba? Sana lahat ng lumalapit Oo. ay natutulungan. Sabi nga ni Rupa May, nung kinikwenta niya, nagkita doon nga sa restaurant, sabi, bibigyan kita ng pera, sabi daw. Tapos ang sagot daw ni Rupa May, pag-isipan mo muna, ha? Sabi ni Rupa, Huwag muna ngayon, bukas. Bukas na lang, kaya nandun siya ngayon sa studio para Para makuha yung kubrahin. Ito parang pansariling kapakanan Oo, yung nangyari. correct. Kaya may nasasabi sa kanya, kwento ng payong. Ang payong napakahalaga sa atin kapag tag-init at tag-ulan. Pero kapag maayos ang panahon, ang payong, saan lang natin ilalagay? Nakatambak lang sa mga gilid-gilid. Malapit ang eleksyon. Ang interpretasyon ng marami, kaya tinulungan si Rufa May gagamitin sa eleksyon. Sa kampanya. Etong mga komentong to, hindi natin ito mapipigilan. Ah. Kasi ito yung kusang naglalabasan na naman kung anong interpretasyon ng pagtulong ni Kuya Will. Bahala na sila kasi kasi ganun yun di ba? Pera niya yung pati. Pera niya yun At saka binigay niya yun nanggaling sa puso niya. Tapos nagpasalamat lang naman to si Rupa May na hindi niya naman sinabing, sabihin mo, wala namang gano'n Nagpaalam pa nga si Rupa May, sabihin ko ba? Sabi ko, ikaw, bahala ka. Sabi naman ni Kuya So, Will. ibig sabihin, Pero kung ikaw ang nagbigay nun, ano sasabihin mo? Sabihin ko ba? Oo. Huwag na. Di ba? Ganun dapat, di ba? Kung kapag bibigyan mo Wag kami, na. gagalit ka, di ba? Oo. Wag Wag na. Oo. Ang anumang binigay ng kanang kamay, hindi na dapat pang ipinaalam sa kaliwa. At kapag ikaw'y tumutulong, iniiwan mo ang camera sa bahay. Ayan. Di Ayun ba? na. Ganun yun. So, ibig sabihin, hindi makapag-ano si Rupa May nito, makapag-deny pagka sinabi ni Kuya Will na, oy, Rupa May, halika, punta tayo sa Mindanao. Kasi, umpisa ng campaign, di ba? O halika, pero siyempre hindi makapag
makatanggi si Rufa May. Yun ang diba? tanaw Oo. ng ating mga kababayan kung bakit niya tinulungan si Rufa May. Pero sabi nga natin, ang pagtulong po sa kapwa sa anumang paraan dinaan, maganda pa rin. Di ba? Oo. May natulungan pa rin. Ganun lang yun, Correct. di ba? Kaya lang sana, huwag masyadong si Willie. Marami kasi siyang nagagawa na naibubutas sa kanya. Oo. Lalo na ng mga tao na nagtatrabaho sa kanya. Kaya ang tawag nga sa kanya malayo ang tingin. Di ba? Wala naman Di ba? Oo. Yun lang yun. Oo. Yung image lang ni Willie dito ang talagang lumulutang na kaya naman ganyan yan eh. Ay nako, ang dami nasasabi. Lagi Yun. tuloy may question kahit na maganda yung Oo. ginagawa Oo, niya. kasi ganun nga siya. Ayun. Kasi ugali niya na yun. At nanunumbat siya. Sa totoo lang, ako makakapagpatotoo Ay, oo. na yung mga taong tinutulungan niya na kahit pa na ibalik naman sa kanya yung pabor, sinusumbatan niya. Nanunumbat siya. Tama, nanunumbat Sana ako. walang sumbatan. Diba? Doon siya Kakaloko. nasisira sa ganun. Oo. Okay? Ay, nako. Ay, nako, ewan ko. Kakantahan mo ba si Willie? Baka na naman, Aba. ikaw na nga. Ikaw Oh. nang... Kanta mo naman ng iba. Igiling-giling. Igiling-giling. Yun talaga kanta natin sa kanya. Malayo ang tingin, wala naman tinatanaw. At kapansin-pansin Sa bawat kilos niya'y galaw. Kaibigan siya'y... Doon pa ako dun sa, tama ba yung lyrics niya? Ano? Siyempre hindi. Meron pang isang, dyan, tama ba yung lyric niya? Of course not. Okay. Ay nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Nako, Eto sa na. iyo ito. Oo nga, naku naman talaga, napapanahon talaga. Ito na nga ang ating blind item. Ang bibida naman dito ay isang, naku, pwede natin sabihin itong male personal kasi sakop niya to artista, kanta, lahat kumakanta to. Lahat pasok Ay, sa kanya. ganun. Oo, eto Umaarte. na. Umaarte. Basta nandun lahat siya. Eto na ang siste. Dati, meron itong meron itong binibuild up ng mga kasamahan na Ay, sinasama niya sa kanyang trabaho. Na syempre, yung mga kasamahan na yun, talaga nagpapakitang gilas sa kanya para mapalapit sa kanya. Kasi alam naman na nating lahat, kapag napalapit ka sa kanya, talaga merong career na Ay, tatawagin. oo naman. Oo, at sigurado talagang limpak-limpak ang Sikat trabaho. siya eh. Sikat siya. Eto na, Day. Oo. Dahil nga sa sobrang close na itong mga tinulungan niya ito, dahil super dikit talaga siya. Siyempre, feeling close. Oo, feeling close talaga. Walang talaga, kahit saan niya yayain. Kasi nga dahil binigyan siya ng Kailangan sumama. kailangan sumama. Eto ang sakit nito. Itong male artist na to. Ang sakit niya, kapag napasama ka na sa kanya, kahit hanggat di siya umuwi, hindi ka rin uuwi. Alam mo Ay. bang palatandaan ng malungkot na tao yan? Ayan na. Kasi ang masayang tao, hindi kailangan ng mga payaso sa paligid niya. Correct. Diba? Ito na, ganito na ang nakasanayan nitong taong ito. Itong male personality ito. Na lahat ng malalapit sa kanya, lahat ng kukunin niya, nakasama niya sa trabaho, kapag sinabi niyang may pupuntahan tayo after ng ating trabaho, kailangang sumama. Kaya napapansin niyo, lahat ng hindi sasama, wala na kinuumagahan. Oo, parang tinatanggal. Tinatanggal. So, Ay. syempre, itong napalapit sa kanyang ito, talagang syempre, kailangan niya kasi ng trabaho dahil pamilyado itong taong ito. Oo, siyempre. At nagsisimula ang kanyang karir sa Ah, telebisyon. Tama. Kaya Kailangan niya na expose. kung kailangan ng exposure, kaya naman, sama siya ng sama. Kahit sama siya ng sama, kahit saan, probinsya, abroad, madaling araw na umuwi, pasok ulit, gano'n ang gano'n. Kaya, itong sidekick niya, itong tinatawag na ito, nakalimutan na rin ang Pamilya. ang pamilya. Nakalimutan Kawawa ng naman. magpamilya. Madaling araw o umaga na kung makauwi. Uwi, tapos papasok, konting tulog lang, pasok na naman, ganun ng ganun, araw-araw, bawal tumanggi sa anumang lakad. Nakaladkad Ay, niya. ganun. Oo. Eto na, Oh. dumating sa punto na hindi na nagkaigihan na ito, yung sidekick niya. Ay. Ngayon, dahil syempre, ito naman si sidekick, iniisip niya na may utang na loob pa rin siya sa taong ito sa kabila na kahit na wala na siya sa kanyang programa na magkasama sila. Kahit may mga proyekto na siyang iba. Kahit may proyekto na siya. Eto, marunong talaga siyang gusto niya Tumanaw ng utang kung ba may okasyon. Naman lang na, alam mo yun, pag niyaya siya ng staff dahil naging kaibigan niya ng staff, di ba? Sabi niya, oy, Sama ka naman sama sa ka amin." naman sa amin. Pwede niya naman tanggihan yun. Pero, dahil staff ng na
parang siguro isipin niya, oy, naku, umarte pa ba ako? Kahit na anong pang nangyari, may utang na loob ako sa tao niya. Eto na, dumating na sa parting may okasyon. Ay, Birthday. Oo, nagpunta siya. Ito naman tustutong si Sidekick. Siyempre, iniisip niya, dahil sa lumipas na maraming panahon, okay na. ay, oo. Ay, abala, bumili lang ng Cake. Cake, eto na. Nandun na siya sa venue, Day. Ay, Day, stop. In-stop. Hinarang ng gwardiya. Hindi siya pwede ko agad dumiretso sa taas. Itinawag muna. Ay, Tapos, ang sabi, Sir, nandito po si Chuchuchu. Ex-Japan. Huwag papasukin. ay, Kawawa grabe naman. naman. Alam mo, hindi niya kayang bayaran yung serbisyong ibinigay sa kanya nitong taong ito. Yung pagiging tapay. Samantalang itong tao ito, siya pa yung nag-iimbento ng mga palaro-palaro nila. Alam mo yung, di ba? Siya yung nagpapatuwa Oo, sa Oo, audience. naging jet Oo. Saka super Ganon. effort ito. Parang jester siya, Correct. di ba? Oo. Eh, wag ka. Meron nga isang direktor na sumalo sa kanya. Mm. Super salo sa kanya para magkaroon siya ulit ng trabaho. Nagkita daw sila sa isang estasyon. Sabi raw, oh, ba't nandito ka? Hindi namin kailangan ng mga programa mo. Ang sama ng loob ng direktor sa kanya. Ay, Mm-mm. oo. Meron mapagtanim na Iba ang ugali. May ugali. May attitude. May ugali. Diba? May ugali. May puhunan. Naku, dapat talaga Oo. mawala na eh. Pag mga ganun pagkakataon dapat, lipas na, pass is pass para maging maayos ang buhay ng lahat. Sa sama ng loob ng mga nakakaalam ng kwentong ito, merong mga nag-post. Ayan. Nakakatakot manalo ang taong ito. Ay, Basahin mo, balikan mo, Oo. nandoon. Ang dami nila. At saka sa panahon pa naman ngayon, ito na. Oo. Sa darating pang mga araw, maglalabasa na talaga yung mga nakatagong baul na matagal na nating nabasa. Ito na naman sila, araw-araw natin makikita sa social media. Babalik at babalik ang mga Babalik, kwento. oo. Diba? Kaya naku, pagpapaalala ito, kung napapalaw niya ito, baka maalala niya, ay oo nga, ano. Kung sineseryoso niya yung kanyang gustong makamit niya yung mga darating na buwan, makiayon ka naman sa oo. panahon. Saka dapat magbago siya. Magbago ka. Sabi nga Oo. niya, linis-linis din ang bakuran. Bakuran, oo. Oo. Katulad yan, yung mga tao na talaga nagsakripisyo at talaga nagserbisyo sa iyo ng todo, tapos ginaganyan mo, ano mangyayari? Babalik at babalik at babalik ang mga kwentong ganyan. Oo. Diba? Nakakalungkot lang. Umabot kaya siya? Ay, baka hindi siya abot sa finish line, ano? Baka sa 12 umabot Do- kaya. Ay, nako. Ayan Nakakatakot na nga, manalo ang oo. taong ito. Ang daming ganun. Ay, Sana oo. lang, lahat naman tayo binibigyan ng pagkakataon. Oo. Sana lang talaga maayos. Sana magbago siya. Oo. Ay, oo. At saka mahirap yun. Mm. Kasi pag manalo siya, naku, matindi. Lalo na. Matalas ang bibig nyo. Ano kayo ngayon? Gaganon yan. Kahit walang plataforma yan, magtataray yan. Diba? Hindi, baka pag nanalo na siya, meron na. Kantahan mo nga. Kung kailangan pa ba natin siya ikakantahan nitong taong ito? Bakit? Magbago Bago ka, kung hindi, May kanta na yun. Freddy Aguilar yun. Magbago ka. magbago ka, magbago ka. Yun na. Yun na yun. You please talk to him na lang. Nako. Hi. Mr. Hi, Mr. Personality. You just change your attitude. Because, you know, how many months lang, how many days is starting of the joyful. Joyful to the world. No, Lord. Joyful to going to the any If province. you want to win, At if you want to win, you just change first your attitude and also yourself. and you have to have will. And you have to have... And you have to have will to win. Ay, Ay, nako! Yun na yun! diretso. Ay, nako! Sino man yung kanyang kinawawa na dating malapit sa kanya, marami po sila. Manghula na lang tayo kung sino. Ano dapat gawin? Naku, ito na po. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share. Sama na rin po ang aking Romel Chica Vlogs. Sino susunod ma? Ay, naku. Si Jaiho, si DJ Jaiho.
Ay, si Jai. Oo. Okay, abangan ko yan. Oo. Okay, at Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi kong sinasabi sa inyo na please, don't skip at supportahan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. nako, sa muli po mga kachika, ang lagi naming tanong na kayo lang po ang makasasagot, nasaan po ba kami kung wala kayo? Ang lahat po ng kung anumang nararating na ating programa ay utang na loob naming tinatanaw sa inyo. Maraming salamat, Romel. Salamat At po. Wendell. Maraming salamat. Gusto ko siya pag wala. Maraming salamat. Ganon. Umabot ka kaya sa number 12. Sana nga. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ating programa, ito po ang Showbiz Now. Maraming salamat po. Magbago ka, magbago ka, magbago ka. I-dedicate mo kay Easy Bartolome ng Ay, oo. Winnipeg, Manitoba, Canada. Canada. Magbago man. O magbago ng venue. Alam mo na Real Reyes kung saan yun.